So eto mga kababayan, pag-usapan po natin, ito pong nakita natin na napakahalaga at napaka-importanting balita. Alam nyo, sa kabila ng nangyayari sa pamilyang Duterte, pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands, marami po sa mga kababayang Pilipino natin ang naghahanap kay Paulo Duterte kung saan na nga ba ito napunta at hindi po natin nakikita ang presensya nito para ipagtanggol ang kanyang tatay. At eto mga kababayan, may nakuha po tayong update at may nakuha po tayong balita patungkol po kay Paulo Duterte na kung saan nahaharap po sa patong-patong na kaso dahil po mga kababayan sa pananakit at tangkang pananaksak sa isang umaming di umano'y bugaw dahil po sa hindi pagkakaunawaan sa presyo ng isang pick-up girl. So ngayon kung titingnan nyo, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po dito sa Maharlika no Media, huli sa CCTV kung Paulo Duterte inireklamo ng pananakit ng umaming bugaw dahil sa alitan sa bayad ng pick-up girl. Isang umaming bugaw ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan siya ng mambabata sa loob ng isang bar dahil sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa babaeng inupahan. Biruin nyo mga kababayan ha, nagagawa ni Paulo Duterte na manakit ng isang tao dahil lamang po sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa babaeng inupahan. At ang isa pa dyan mga kababayan, di ba dapat gumagawa sila ng paraan para matulungan ang kanilang ama doon po sa The Hague, Netherlands. Pero sa kabila ng mga isyong nangyayari sa pamilyang Duterte, mas inuuna pa ni Paulo Duterte ang maglakwatsa mga kababayan, mag-enjoy, magpainom-inom at mangbabae mga kababayan. Ano po? So ngayon sabi pa dito, pagpatuloy pa natin, ayon sa reklamo, ang insidente ay bahagyang naitala sa CCTV ng establishmento sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Inakusahan ni Cristone Jan Patria Y. Moreno 37 si Duterte ng pananakit at tangkang pananaksak sa loob ng Hersey Gastropub sa Barangay Obrero dakong alas 3 ng madaling araw noong Pebrero 23, 2025. Si Moreno na umaming nagbibigay ng mga babae sa mga pribadong pagtitipon ni na Duterte at ng negosyanteng si Charlie Tan ay nagsabing nagsimula ang insidente matapos magreklamo ang isa sa mga babae na kulang ang kanyang bayad. Ayon sa kanya, 1,000 lang ang natanggap ng babae malayo sa orihinal na napagkasunduan na 13,000 mga kababayan. Biruin nyo ha, ang ibinayad daw ni Paulo Duterte doon po sa isang inupahang babae o bayarang babae mga kababayan ay 1,000 pesos lamang daw po sa glip na 13,000 kasi yun yung napagkasunduan 13,000 per babae mga kababayan na aaliw or magbibigay ng kaligayahan dito po kina Paulo Duterte. Pero ang nangyari, binarat ni Paulo Duterte mga kababayan yung babae at binayaran lang di umano ng 1,000 pesos ayon po dito sa umaming bugaw. So sabi pa dito mga kababayan, bagong insidente sa bar, sinabi ni Moreno na sila ni Duterte kasama si Tan at ang ilang babae ay nag-inuman muna sa tahanan ng mga negosyante sa Woodridge Subdivision MAA. Pagdating sa bar, nagalit umano si Duterte nang malamang walang nakaalis na babae kasamang isa sa kanyang mga escort. Uminit pa ang tensyon nang magreklamo ang babae tungkol sa kulang na bayad. Dito na raw nagalit ng husto si Duterte at agad na pinagbalingan si Moreno. Inilhad ng complainant na siya'y ilang beses inundayan ng ulo, sinuntok, sinipa at sinaksak sa tagiliran habang tinatakot at minumura daw nitong si Paulo Duterte. Dito na raw nagalit ng husto si Duterte at agad na pinagbalingan si Moreno. Inilhad ng complainant na siya ay ilang beses inundayan ng ulo, sinuntok, sinipa at sinaksak sa tagiliran habang tinatakot at minumura daw nitong si Paulo Duterte dahil lamang po sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa isang pick-up girl. Sinabi niya sa akin, papatayin kita habang patuloy ang pananakit ayon sa affidavit ni Moreno. Dagdag niya, sinubukan niyang tumakas ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ni Duterte na di umano'y pinasara ang mga pintuan ng bar mga kababayan. Yan po yung sabi dito. Sinabi rin ni Moreno na pinatay ang CCTV system.
sa utos ni Duterte, ngunit naniniwala siyang may mga bahagi ng pangyayari na naitala bago ito naputol. Ayon kay Moreno, tumagal ng halos 2 oras ang pambubugbog. Bukod pa rito, tinatawanan umano siya ni Duterte habang binibigyan ng 1,000 pesos kada hampas. Pagkaalis ni Duterte, iniwanan pa raw siya ng babala na dapat bayaran ang kulang kung hindi ay may susunod pang banta. Dahil sa takot, hindi agad nagpatingin sa ospital o nagsampa ng reklamo si Moreno. Alam ng lahat ng Davao kung gaano kalakas ang mga Duterte. Natakot ako, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko, anya. Biruin niyo mga kababayan na siya pa ang pinagbabayad nung kulang niya doon po sa mga babae na binigay sa kanya nitong si Moreno, mga kababayan. Sabi pa dito, gayon pa man sinabi ni Moreno na desidido siyang makipagtulungan sa mga otoridad at tiniyak na makakatulong ang CCTV footage mula sa Hersey Gastropub bilang ebidensya. Wala pang pahayag si Congressman Duterte kaugnay ng mga aligasyon sa oras ng pagsusulat ng mga ulat na ito, mga kababayan. Biruin nyo ha kung gaano katindi etong si Paulo Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, eto picture pa lang yan. Pero may video po yan. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, baka pag ipinlay po natin dito, magkaroon po tayo ng problema dito po sa ating TikTok account. Kaya ang gagawin natin mamaya, ilalive po natin, mga kababayan, yan sa mismong YouTube channel po natin para maipakita sa mga kababayan Pilipino po natin na totoo at tama po yung ating ibinabalita dito at meron po tayong pinagkukunan ng impormasyon, mga kababayan. Katulad na lamang po nitong post ng Maharlika no Media. Ito pala ang ginagawa ni Paulo Duterte saglit na tulungan ang kanyang tatay dyan po sa The Hague, Netherlands. Ganito pala ang ginagawa ni Paulo Duterte na mas pinipili po niya na mag-enjoy, magpainom-inom at mangbabae, mga kababayan, sa kabila ng mga problema na kinakaharap po nila. Hindi niya iniisip yung darating na eleksyon, bagkos ang iniisip ni Paulo Duterte magsaya at enjoyin yung kanyang sarili habang nakakulong yung kanyang tatay sa The Hague, Netherlands. So kung eto nga mga ito, mga kababayan, mismong mga anak na hindi nalulungkot at hindi iniisip yung kalagayan ng kanilang tatay, bakit iisipin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte etong si Digong kung mismong yung mga anak niya hindi iniisip ang kalagayan ni Duterte, bagkos painom-inom pa at nagagawa pa makapambugbog ng mga kababayan nating Pilipino. Ano po? So ngayon kung titingnan nyo, ito po yung isinampang reklamo dito po kay Paulo Duterte. Violation of Article 265, Physical Injuries, and Article 282, Grave Threats of the Revised Penal Code, RPC, mga kababayan. So ngayon, yan po yung mga isinampang kaso dito po kay Paulo Duterte. Pero kung akong tatanungin, nakakapagtaka naman dito sa CIDG. Napakababa naman po ng mga kasong isinampa ninyo dito po, mga kababayan, kay Paulo Duterte. Kitang-kita naman dun sa video na may hawak po siyang kutsilyo, mga kababayan, at pinagtatangkaan niya natanggalan ng buhay eto pong si Moreno. So dapat, mga kababayan, kung akong tatanungin, hindi po grave threat at attempted homicide dapat ang kakaharaping kaso nitong si Paulo Duterte. Nakakapagtaka naman na masyadong mababaw at masyadong magaan yung isinampang kaso laban po dito kay Paulo Duterte. Mismong yung tao na umame na may sinampaang salaysay ay sinabi na siya ay sinaksak ni Paulo Duterte sa tagiliran. So kung akong tatanungin, mga kababayan, in my personal opinion, dapat ang isinampang kaso kay Paulo Duterte ay attempted homicide. Ano po? So eto, maliwanag, mga kababayan, na may kakaharapin na mga matitinding kaso etong si Paulo Duterte dahil po sa pananakit sa isang umaming bugaw dahil, mga kababayan, sa alitan sa kulang na bayad at hindi pagkakaunawaan sa kulang na bayad dito po sa isang pick-up girl, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa matinding issue na kinakaharap ni Paulo Duterte na kung saan nagawa po niyang manakit ng isang tao dahil lamang po, mga kababayan, sa hindi pagkakaunawaan sa isang bayad sa isang pick-up girl, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Reply na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi.
God bless po. Maraming salamat po.